Nearsightedness. Pagka nearsighted, nakakakita ka sa malayo. Malapit. Nearsighted meaning I can Di see ba the near. baliktad? Hindi, I can see the near. Kaya You can see the nearsighted near. ka. Pag farsighted, I can see the far. I can see the far. Okay. Okay. Bakit ba merong far or may near? Dahil dapat yung imahe na tinitingnan natin, yung subject, ay nakadapa sa mismong pelikula o retina. Okay. So, pag ang pelikula o yung imahe mo, image, subject natin, ay nasa, sabihin natin, likod. Okay? Eh, nasa harap ng retina. Yung bilo, nasa harap ng retina. Siyempre, itutulak mo yung material mo palapit sa mukha mo para lumapat yung image mo sa retina. Okay. Okay? Kasi yun ang nearsighted. Pag farsighted naman, nakikita ko malayo. Lalayo Kaya na nga, ganyan. ilalayo ko So, lalapit para, naman yes, siya. kasi yung image nasa likod ng retina para maitulak ko, maiharap ko mismo sa retina. Yung focus. Yes, yung focus. Sabi sa iba pang mga tawag dito, interview doc, pag tungtong mo daw ng 40, whether you like it or not, talagang may panlalabo na ng paningin. Tama So, ba yun? pwedeng may kaunting tama dyan dahil base yan sa ating muscle na nakakapit doon ang ating lente. At mismo yung lente natin. Ang lente natin, hindi kasing pareho ng lente ng mga salamin natin o antipara natin na salamin. Ito po ay parang sago. Protein material, malambot. Kaya pwedeng magkaroon ng aging process Yan. at hindi na siya kasing lambot. Bakit yung ibang lola? Yung lola ko 104 hindi nagsalamin. Dahil maayos ang kanyang eye care. So, hindi porket may edad ka na ay siguradong masisira ang inyong paningin o magiging malabo. Kung may Kung- maganda ang eye care. Yes. Ano ba yung eye care? Outdoor activities, frequent outdoor activities. Frequent outdoor Nasa bukid, nasa labas, nasa nature. Okay? Wala kang screen time. Bakit? Noon ba meron screen? Tita Winnie. Oh. TV nga lang nun eh. Yan nga. Oo. At ang TV noon, hindi ba, may rule tayo noon sa magulang natin, huwag malapit, Huwag malapit. may certain distansya. At ang ating kabahayan, noong nag-aaral tayo, may proper lighting, sinasabihan tayo, na dito ka mag-aral, dapat may ilaw, tapos nakalapat sa ating basahin, di ba? Eh ngayon, saan nag-aaral mga estudyante? Mga estudyante ko na sa coffee shop. Maingay na at ang liwanag ay hindi sapat. Ito po ay isa sa mga trigger bakit nagkakaroon ng nearsightedness o nasisira ang ating paningin. At saka yung blue light ba? Blue light siyempre, hindi ko na nga sadyang hindi ko tinouch yung usapang gadget kasi ine-expect ng ating kapamilya ay sasabihin ni Doc Dennis yan, gadget. Siyempre, ang gadget dahil sa online gaming, dahil sa ating online learning, Tita Winnie, even online classes, may effect yan. Online viewing. Online viewing. So, anything about gadget at digital. Kasi, kung titingnan natin yung worldwide problem sa blurring of vision, lalo na sa kabataan, it's about nearsighted problem. May diferensya ba kung gaano kalaki yung monitor? Hindi. Yung liwanag. Yung backlighting. Di ba? Kaya may mga gadget na automatic na nag-a-adjust. Kung maliwanag ang paligid, medyo magdi-dim out siya, di ba? Vice versa o opposite pag madilim, di ba? Yun ang dapat. Dahil ina-adjust niya, dahil ang ating pupil, ang bukaan, yung opening para pa sa light, no, ay kontrolado ng ambient lighting natin. Ambient ay Yung paligid, sa paligid. liwanag sa paligid. Pero alam mo, malalaman mo meron kang problema sa paningin o nalalabo na pag hindi ka nakakabasan mga billboard. ay oo. Yun, mga signboard at billboard. Oras na hindi mo mabasa, talagang may issue ka na. Dahil ito ay ginawa, yung size. Para mabasa at a Yes. distance. Pero Dok i-qualify natin yun. Meron po kasi mga nakalagay sa billboard na ganyan. Hindi naman. Hindi na ho kasama yun. Oo, hindi kasama yun. Sabihin natin yung mga tatak. Yung mga tatak Kasi na yung malalaki. mga disclaimer, Dok, nasa Oo. ilalim na Wala, parang mga langaw lang. Hindi po yun. Sabihin natin yung mga tatak, yung mga sabihin natin DZMM, action ngayon. Dapat mula sa kalye, mula sa auto mo, sasakyan mo, basang-basa mo. At kung kailangan mo mag-squint,
para makapag-focus, may issue ka na. Or sabihin natin, tuwing nagbabasa ka, nagkakaroon ka ng sakit ng ulo, headache because of eye strain. May mga sakit ba, Dok, na pwedeng magdulot ng panlalabo ng mata? Genetics kasi, pwede riyan Lahi. Mana-mana? Genetics. If parents mo ay meron, malamang meron ka rin. Ay, talaga ba? Okay. Totoo yan. Pero yun nga, malaking... bawa yung diabetes? Hindi. Ay, Ang diabetes, macular alta pressure, degeneration. well, ibang sakit yon dahil hindi yan sa lente, hindi yan sa nearsightedness. Hypertension, pwedeng masira ang retinal artery. Okay. Magkakaroon ng retinopathy sa retina ang issue. Diabetes, nagkakaroon ng katarata. Nagkakaroon ng tinapatawag na parang blurring of vision. Di ba? Pero hindi yan dahil sa nearsighted problem or sabihin natin more of the environmental kasi ang nearsightedness. Kaya nga nagiging worldwide issue ito Lalo sa kabataan. Because of the environment, because of the lifestyle, kakulangan, number 1 ang sinabi sa libro, kakulangan ng outdoor activities. Ay, meron sabi ng mga matatanda nung araw, pagka galing ka sa basa o kaya galing ka sa labas, huwag kang magliligo o maghihilamos agad kasi manlalabo mata mo. Hindi totoo po yun, pero pwedeng magkaroon ng panlalabo ng paningin pag hindi ka nagpapahinga. Ito yung pumapasok na 20-20-20, Tita Winnie. Ano ba yung 20-20 rule, ibig sabihin every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds. Yan. Para makapagpahinga po. Si Jenny may tanong, Dok, bakit po mas malabo ang kaliwang mata ko kaysa kanan? Hindi naman pantay ang ating panlalabo. Kaya meron, pag kayo po ay sinasubject sa tinatawag na Snellen's chart, yung may letter E, Di ba ginagano? one side at a time. Kasi hindi naman po, ibig sabihin, kung may depekto ako sa kanan, siya rin po ay may problema sa kaliwa. Hindi po. Si Maylin ng Manila, Dok, bakit po mabuhangin ang mata ko at parang tuyo kaya masakit? So, tingnan natin. Maaaring walang problema po sa lente. Baka meron kang tinatawag na dry eyes syndrome. So, dapat pa-check natin yan. Dahil bago sabihin natin gumamit ka ng artificial tears at iba pa, or tama ang hydration mo, i-check natin. Meron bang punit ang iyong cornea? Meron bang foreign body? Talagang may foreign body ka ba? Last two things, Yes. Doc. Number 1, yung bang grado ng mata po pwedeng malesen or bumalik ng 20/20. Meron kasing 16/20. Ganyan. Pwede naman bumalik Pwede. or pwedeng ma-adjust. Minsan dala ng edad. Dati, hindi ba? Nearsighted naging farsighted. So, nagkakaroon ng change. Part of aging din yon. Ayan. Totoo ba na mas maganda na mag-contact lens ka na lang kesa magsalamin kasi nakalapat daw sa mata? Well, on one part, yes. Dahil pag ikaw ay ginalaw mo yung mata mo lang, eyeball mo lang, kasama si contact lens. Correct. But, remember, foreign body ang contact lens. So, pwedeng makascratch, makapunit ng iyong cornea. Ay. At kung nakalimutan mo, itinulog mo yan, hala, Hindi maganda. problema yan. Ibig sabihin, mas mataas ang maintenance. Yes. Nabitin po ba kayo? Nasa Facebook at TikTok si Doc. So, pwede nyo i-search ang aking username at Doc Dennis Official para sa ibang mga usapan at huntahan medical, mag-message lang po kayo sa amin dito, okay?